Hey everyone, I am Noldimar V. Mortales and I am the first reporter of this topic, failures, maintenance, and rehabilitation of transportation infrastructure. So, introduction. What is highway, by the way? So, it was a main road, mainly connects towns or cities. So, kaning topic is nato ni masabtan, it's because ato ni nakita everyday diya sa tong paglakaw, sa tong pagbiyahe, kung asta padulong, kung asta manlaag, kani atong ginaagian. So, a highway is a busy road with many lanes. Like 4 lanes, 2 lanes, muna siyang highway. And usually, the quickest route for driving between one city to another. So, ang highway is muna siyang kanang murag agianan, paspas nga agianan, padulong diya sa atong padulungan nga, city ba or town. Kay wide man siya. Hindi siya pareha sa kanang mga barangay road or kanang gagmay nga agianan. Ang highway is dako siya. It is built for connection of cities and towns. So, as I said, diniha, muna siyang kanang nag-connect diya sa mga cities. Like, Tipolog City to Dapitan City. Like, ana siya. So, it is wide and have high speed limits. So, ang highway day, guys, muna siya kanang mga, kanang, as I said, giniya muna siyang quickest road. Ang route, padulong sa padulungan. Which, it means kanang, taas siya speed limits like 60 kilometers per hour, 80 kilometers per hour. Depende unsa ka lapta ang dalan, unsa ka busy ang dalan. And last, ang highway is kanang maka-decrease siya travel time. So, like traffic, less volume, like walay kuan, walay hassle kay dako man ang dalan. Ang tanan is segregate from bike lane to bus lane, lagin ana. Muna siya ang highway. That's it. So, my report is all about failure in highway pavement. There are 4 pavement failure primary causes. Number 1, poor quality of materials used. So, muna ang pinaka-importante nga butang sa isa ka highway pavement. Kay dapat ang high grade quality gyud ang materials nga gamiton para na siya long term durability. Kay kung poor grade quality ra ang gamiton ni mga materials, so dali ra siya maguba. So mahasil ang mga motorista magagi-agi, no? Number 2, low grade soil. So mo ni ang mga pinaka dili ganahan sa mga motorista nga kanang mga dili compatible nga agi-agian og mga motor sa kenan nga ayuta. So may pay kalsadaon na lang kay aron na mas okay pa, mas likod siya or mas komportable siya agi-agian, no? Kay kung mag-ulan na kanang mga poor grade soil, kung mag-ulan malubong, maglapok, no? So dili siya maayo. Number 3, congestion. So congestion means stop or to stop and go traffic. So mo ni siya makakos og traffic. So samutag samutag one way ang kalsada, example one way siya, tas naisige unong-unong nga mga sakyanan. So hassle gid siya kay sa mga nagsunod, no? Samutang sa mga bus, no? Sa naisige unong-unong inana sa mga uban pa nga mga sakyanan, no? Number 4, environmental hazard. So mo ni ang dili gyud nato malikayan kay samot mag-ulan, no? Mag-ulan siya diyan, mag-cause siya og erosion, no? Ang igo kaya ni ang kwan, ang kalsada nga
lapad og pangpang, no, kay inig mag-ulan, mag-erosion, so ang mga yuta papaingon sa kalsada, so lisod sa agian yun sa mga sakyanan. Ang igo kaya na sa mga mountains, no, sa mga mountains, sa mga kalsada kaduulog pangpang, no. So Good day, everyone. So today, we'll discuss to you the two types of pavements. So we have two types of pavements, the flexible pavement and the rigid pavement. So what is flexible pavement? Flexible pavement consists of a surface layer of bitumen bound aggregate, several lower layers of appropriate quality aggregate, and a subgrade beneath. So in addition, flexible pavements are pavements that bend or deflect in response to traffic loads, and they are less likely to sustain damage. For the road to bend and twist without cracking, engineers design flexible pavement structures with many layers of various materials. The example for this pavement is the asphalt roads. Next is the rigid pavements. So rigid pavement is a type of concrete pavement that is designed to provide durability, has a long lifespan, and has the ability to withstand heavy loads. So rigid pavements are constructed of Portland cement, concrete slabs resting on a prepared subbase of granular material or directly on a granular subgrade. Load is transmitted through the slabs to the underlying subgrade by flexure of the slabs. Concrete roads are the best example of rigid pavements. So what is the difference between these two pavements? Flexible pavements are suitable for areas with high traffic volumes and varying weather conditions because flexible pavements are easier to maintain and repair as they can distribute traffic loads over a wide area, while rigid pavements are better suited for areas with low traffic volumes and stable subgrades. So as you can see in this picture, the two pavements first uses the natural formations, then layer of sand, gravel, or crushed stones. Then in flexible pavement, it uses layer of asphalt, while in rigid pavement uses layer of concrete. That's all. Thank you. So, good day everyone. I'm Roel Dala Jr. So, ang akong i-discuss ko is about types of pavement failure. So, unsa kayo ang mga kanang pavement failure, no? So, ang una diri kay ang surface deformation. So, ang surface deformation is the change in a road surface from the intended construction profile. So, patag nahugno siya nag-deform or dili siya same og kanang structure dito sa kanang gamon nga road, like ang rutting, corrugations, shoving, depressions, and swell. So next, cracking are caused by either repeatedly loading from traffic or by a temperature induced crackling. Kanang sa repeated loading from traffic, like balik-balik og agi ang sakyanan or nabugatan siya ba, yan, like on overuse ang pavements. Then sa temperature nag-induce crackling, like siyempre ulan init nayud siya, yan na siya. So ano may mga types of cracks: fatigue cracking, longitudinal cracking, transverse cracking, black cracking, slippage cracking, reflective cracking, and edge cracking. So ayan na siya, nagka-buck ang iyang mga surface sa pavements. So next is disintegration. So the breakup of a pavement into small pieces that are lost with time and traffic. So ayan na, nangawala ang mga piece sa sa pavement na nakuha sa kalugayan, nabuho, like pothole and revealing. Wala siya same yung patawag
depressions like ito sa diri surface deformation wala siya gingana ra Japan. So pero lahi lang siya gamay. And next is the surface defects. It is caused by insufficient pavement thickness, lack of compaction of the asphalt. Kanang bitang ano siya? Or kanatang kakulangan sa pagputang siya ginig sa kuan substandard ang nagamit na ang materials. So ang bleeding and delamation like buhok dara or gasinaw lang siya, unlike sa uban dili siya evenly na same og surface na isapnat na sinaw. So katong to ara may ako sa kuan types of pavement failure. So daghan pa siyang klase-klase na. So daghan gyud siya nga klase-klase nga type sa pavement failure. So pero kanira akong na-search or kanira yung nakita nga kuan one of sa pavement failure. So, I'm Joben B. Uyanib. So, my discuss karon is maintenance. Maintenance is certainly checking, clearing, and repairing the tracks with the use of variety of specialized equipment. So, ang important of the road maintenance is safety to avoid crashes, injury, and casualty. So, ang ikaduha is provide efficient, convenient along the road. So, katong hanay ang pag-drive, kanang walay lubak-lubak, limpyo ang dalan. So, ang ikatulo is keep the pavement in its origin form. So, kato, kanang avoid sa mga like kanang crashes, ng mga injury, nana. So, ang pothole patching kay katong pagtapakan nilang mga buho, may mga bangag-bangag nga kanang nasa dalan. Muna ilang ginabuhat, ilang ginatapakan. So ang clearing pavement kay kanang ilang gilimpyo ang dalan kay para makakita ang uban sa ilang giagian kay mamugo ning kasagaran sa disgrasya para makita nila ang dalan mo nang ilanang clearing ilang ginalimpyuhan para makita nila. So clearing ditches and culvert. So kani is kanang clearing ditches and culverts. So kani siya is important ni siya sa kanang like mag-ulan, dapat jud siya na kanal kay para ang tubig dili may stuck sa dalan para avoid jud siya sa mga kanang disgrasya. So mo na ilang gibuhat kay para didto magi ang tubig. So mo na siya ang clearing ditches and culvert. So ang resurfacing, ang kasagaran ni kani siya ay kaning espalto, kaning kasagaran ni siya makita is kanang para sa nandra sa Rizal Hospital. Tama ba? Sa Rizal Hospital, and then moto siyang patag, ilang ginapatag kay para matabunan nilang like na yung mga bangag-bangag or like naaba na yung mga dalan, mga bangag-bangag. So moto siyang type of maintenance. So ano po yung discuss na about siya sa materials used in maintenance. So unsa na sa maintenance no kanang sa unsay purpose anang materials nga ginagamit ito sa maintenance sa road na to para siya sa ma-assure siya ligon ba na madugay ba ang kuan ang usa ka proyekto dito natukod na like mabalik siya sa iyang karaan na and iyang forma para nga magamit na to manang naay mga material nga nagamit pa like dili siya substandard ba nganto. So ang una is ang
concrete. So ang sa may nasa concrete, no? Ang nasa concrete is aggregate or mga graba-graba, balas or sand, and also the cement and water. So kanang component. So asa ka na siya, mostly jud ni siyang paggamitan halos tanan sa like normal lang nga building, mga day nagkuha nga building ba, ginagmay na kanang road constructions or kaning dinagkuan na road infrastructures na gibuhat diri sa nasod, no, mostly. Then sunod ang aggregate. So nay dako, nay gamay, and unsa pa na siya. Kanang first dili siya common kaya makita na to dere na kay sagaran na to makita is kaning sa third picture, third or kaning sa second na siya sa aggregate. Basta sana siya sa asa kay gamitan ng aggregate dito sa like kasagaran pa siya dito itambak sa ano, tambak sa mga lugar like mga lapok-lapok kaya like mga yuta ara ilang dalan, and magamit pa siya dito also sa cement and also there is a asphalt. So ang aggregate nga na magamit siya dito sa asphalt is dili ba itong aggregate nga dagko kay lusok like mga gagmay kay mga 20 cm or 20 millimeter. I don't know, basta gagmay gid siya. Nga siya. Ang sunod is ang asphalt. Asphalto na siya in sa itong tawag na dere. So ang aning ni asphalt is para na siya itong sa imanan napit sa padulong sa Pulo Bridge, mo na gamit nga subs or materials na kuan para pang butang nila dito sa road. So unsa kay naa dira sa asphalt, no, kay ang una is ang nakuan ang tar, then mo napan na siya aggregate like mga gagmay na bato kay na small pieces lang, and kasagaran pud balas para itambak-tambak nila. Ingat to, ano makita ninyo dira sa padulong sa hospital nga karsada agtaas nga black. So